Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa AAP. At sa araw na ito ay patuloy na maranasan po natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon. Sisimulan po natin sa panalangin. Yes, Lord, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon God. Ano man, Panginoon Lord, yung aming pong mga hinihiling o dalangin sa oras na ito, Panginoon God, we continually entrust to you, O God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na manangan ka at manahan ka sa aming pong mga buhay, Panginoon God. And we entrust to you everything, Lord. Sa oras nito, yung salita mo ang mahayag, Panginoon God. At dalayan ko sa mga nanonood ngayong oras na to, Panginoon God, ay makaranas din, Panginoon God, ng kasaganaan, ng blessing na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, O God. Lord, we thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Tunay nga na ang araw na ito ay patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon at maranasan po natin yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi po dito sa Mateo 5 verse 14, kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa burol. Walang nagsisindi ng ilaw at inilalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Alam niyo po kung gaano kahalaga ang liwanag. Gaano ito kahalaga sa buhay ng isang tao. Sa isang bahay, kung walang liwanag, madilim. So, ninanais na makita natin ang kaliwanagan ni Kristo. Tulad nga, sabi nga sa John 8:12, then Jesus spoke to them, again, I am the light of the world. Anyone who follow me will never walk in the darkness, but will have the light of life. So, tayo bilang anak ng Diyos, kailangan nagliliwanag. Kailangan po nakikita po sa ating buhay kung gaano kaliwanag ang pamumuhay, rather, yung ating buhay na paglakad na aayon sa kalooban ng Diyos. Just like following Christ, nais ng Panginoon na sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus, nais niya na masundan natin ang kanyang kaningningan, ang kanyang kaliwanagan. Migayin sa buhay ng nadidiliman na buhay. Tandaan po natin, ang nakakapagbigay lang ng liwanag ng kaisipan ay walang iba po ang Panginoong Jesus lang. Kaya ninanais niya, sabi niya, let your light shine before men, so that they may see your good works. Yung good works na ito na sa pamamagitan, we are the carrier of His light. Bilang mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo, tayo po yung magdadala ng liwanag para yung mga tao na nadidiliman ng buhay ay magkakaroon po ng kaliwanagan. Kaya nais ng Panginoon na yung ilawan na yan, huwag po nating itago. Kailangan po natin ilabas, ilagay sa tamang tungtungan o tamang lalagyan. Kasi ang liwanag ni sinasabi dito, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Alam niyo po, sa bawat katagumpayan natin sa buhay, ang unang-unang napaparangalan dito ay ang Panginoon. Ang unang-unang nag-glorify sa pamamagitan ng liwanag ng buhay mo, kapatid, ay ang Panginoong Jesus lamang, na siya po yung ating daladala. Kahit saan po tayo magpunta, kahit saan po natin, kahit kanino tayo makasalamuha, pero yung daladala mong liwanag, like for instance po yung halimbawa na sa dilim, at yung liwanag na yan na maliit na liwanag, pero yun po yung nag-i-stand out sa kadiliman na yun. Kaya tandaan po natin, as we are the carrier of the light of this world, tandaan po natin, we need to maintain that light. Kailangan po natin panatilihin ito, kailangan po natin itong lalo pang pag-alabin upang lalong magningning yung liwanag ni Kristo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga, this world is full of darkness, punong-puno, sabi sa Isaiah 60, Verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. So, ang Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos ay dala-dala mo para kung saan man magpunta ang mga anak ng Diyos ay ang dala mo ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, nais ng Lord na
ma-impart po natin, o we must be an influence. Tayo pong mag-i-influensya sa mundong ito ng punong-puno ng kadiliman. Tayo po yung magdadala ng kaliwanagan sa mga taong nadidiliman ng kaisipan. Kaya tandaan po natin, nais ng Lord na ma-preserve yung kalingningan ni Kristo sa buhay mo. Kailangan natin dalhin kung saan man tayo magpunta ang liwanag ni Kristo na siya pong nagbibigay buhay. Kaya nga, the light is life. Ang liwanag ay buhay. Kaya tandaan po natin, nais ng Lord na i-extend. Tayo po ay carrier. Tayo po yung extension ng Panginoon para yung liwanag ni Kristo na namumuhay sa atin, siyang makikita at maluwalhati sa mundong ito. At mag-glorify po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Number 1 po na dapat po natin gawin, we need to follow Jesus. Come and follow Jesus. At sa pagsunod mo kay Kristo at sa pagsunod mo sa liwanag, then that darkness will brought out to the light. Dadalhin ka sa kaliwanagan kay Kristo Jesus. Pangalawa, invite people to come to Jesus. Tayo po ay magdadala ng dadalhin po natin sa presensya ng Panginoon yung mga tao upang maranasan din po nila kung gaano kabuti ang Panginoon at gaano makapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. Kaya tandaan po natin, as we are walking in this world, as we are living in this world, this is a temporal. Hindi po ito yung ating destination, pero as long na nandito po tayo ngayon sa mundo, kailangan po natin gampanan yung ating pong inatang sa atin ng Panginoon na magdala ng liwanag. Kaya mga kapatid, nais ng Lord na sa buhay natin, lagi po nating tandaan na panatilihin yung liwanag ni Kristo sa buhay natin. At lalo po nating paningningin yung liwanag na yan at makikita sa buhay mo kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, kung gaano siya kabuti sa buhay mo, kapatid. Because of your good deeds, good works, dyan po nakikita ng mga tao na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, na tunay na nampalataya sa Panginoon. Kaya ngayong oras na to, I invite you to come and pray. At kung ikaw ay nagugulumihanan sa oras nito, meron kang mga challenges sa buhay, meron kang pinagdadaanan, I ask you to come and pray. Lord, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras nito, Panginoon God, sa iyo, Panginoon God, nanggagaling, Panginoon God, ang source of that light and that life, Panginoon God. Sa iyo po nagmumula lahat ng bagay, Panginoon God. Lord, dinadalain ko ngayong oras nito na ikaw, Panginoon God, ang umabot sa mga nangangailangan ng panalangin. Pagpalain mo, Panginoon God, ang buhay ng mga nakikinig at na dumutunghay ngayong oras na to, Panginoon God. I believe, Panginoon God, na ikaw ang Diyos na kanila pong kikilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas at masusunod ang kalooban mo sa kanilang buhay, Panginoon God. Lord, salamat sa biyaya mo at kapangyarihan mo sa oras nito, Panginoon God. Sa iyo ang parangal, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.